So, what's up mga ka-Java? So ngayon ituturo ko naman ano nga ba ang mga data types and variables na meron tayo kay Java. So unahin natin, ano ba yung mga klase ng mga primitive data types? So unang-una meron tayong boolean, may byte, may short, meron tayong int or integer, meron tayong long, meron tayong float, meron tayong double at char or tinatawag nating character. At sa non-primitive data type naman, meron tayong tinatawag na string. Represent a sequence of characters. So ano-ano nga ba tong mga parts na to? Ano nga ba tong mga primitive data types at ano nga ba tong mga non-primitive data types? So kung makikita natin sa mga comments na meron tayo, ang boolean daw or ang boolean na data type ay nag-handle or ang pwede niyang maging output ay it's either true or false lamang. So, laging tandem. Kapag meron kang data type, lagi kang merong variables. So, ang variable ay user-defined. So, ibig sabihin nun ng user-defined, ikaw mismo or tayo mismo ang magde-declare or maglalagay ng pangalan ng isang variable. So, for example, maglalagay ako ng isang boolean. Sa boolean natin na data type, ito yung data type at maglalagay ako ng isang variable name. So, sabihin natin ang variable name ko ay isang expression. So, sabi niya dito, ang boolean expression or ang isang boolean ay dapat ang output niya lang ay it's either true or false. So, pwede kang maglagay ng true dito. At kapag nagkaroon tayo ng sysout or yung system.out.println natin, ay kapag nilagay natin si expression dito, ang magiging output natin ay depende sa value na nilagay natin kay boolean. So kapag niran mo yan, so meron tayong output na true. At kapag naglagay ka ng false, false naman yung magiging output ng expression or ng boolean natin. So ngayon, after ng boolean expression, so burahin na lang natin to. So punta naman tayo kay byte. So si byte na data type, so byte ay yung expression dito. So si byte daw ay ang kaya niya lang i-handle or hawakan ay negative 128 to 127 na value. So sila yung mga integral values. Ibig sabihin, sila yung nag-handle ng mga numbers na value. Si byte, si short, si int, at si long. So pero meron silang pagkakaiba. Ang pagkakaiba nila is yung range na kaya nilang hawakan. So sabi natin sa expression ay meron tayong 127. Then semicolon. So kapag niran mo tong expression na byte natin, ang output mo ay 127. Tapos once na magkaroon tayo ng 128, nakikita mo magkakaroon tayo ng error kay byte sa 128. So bakit tayo nagkaroon ng error? Tulad ng sinabi natin, hanggang positive 127 lang yung magiging output or kayang hawakan ng isang byte. So kung negative to, wala namang problema. Kasi hanggang negative 128. Pero once na naging 129 yan, error na yan. So dapat doon lang magre-range yung kanyang value. So natin 127 to. At kapag or negative 128 na lang. So kapag niran mo, meron kang output na negative 128. So next, syempre kapag mas malaki yung value na kailangan nating ilagay, for example, kailangan natin maglagay ng 10,000, 20,000, up to 30,000, so doon na papasok si short. Si short natin, so gagana rin naman yung negative 128 dito. So lahat ng kayang hawakan ng byte, kayang hawakan ng short. So hanggang negative 32,768 yan, hanggang
positive 32,767. So yung value na yun or yung range na yun ay kayang hawakan ng short natin. So for example, maglagay tayo ng 32,500. So dito, kapag niran mo yan, gagana yan. Kasi hanggang ang pinakamaliit na number na pwedeng hawakan ng short ay 32,768. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ako ng 32,768 dito, okay lang yan. At kapag niran mo, gagana yan. Then, kapag naging 32,769 yan, semicolon, so magkakaroon ka na ng error. So, ibig sabihin nun, hindi na kayang hawakan ng data type mo yung ating value na ginagamit. So, tandaan na itong value na to ay nilalagay lang natin sa expression. So, parang si data type or yung short natin ang types of container natin. So, ibig sabihin kung si byte ay isang platito, sabihin natin si short ay mas malaking platito. So, dapat to ay hanggang negative 32,768 lamang. At kung positive number man yan, hanggang 32,767 lang ang kaya niyang hawakan. Kapag naging 68 to, magkakaroon na ulit tayo ng error sa kanya. Kasi hindi na yan kayang hawakan ng short. So next, balik natin sa 32,767 at ito na yung magiging output natin. Ngayon, sir, paano pag mas malaki pa rin yung ating value na kailangang hawakan? So, nandito si int. Si int natin, lahat ng kayang hawakan ng short at kayang hawakan ng byte, kayang i-handle or hawakan ng integer yan. So, up to 2 billion yung kaya niyang hawakan. So, try natin maglagay ng 2 billion. So, lagay natin 2 billion, ay ganyan. Meron tayong 2 billion. So, dito, nagkaroon tayo ng 2.2 billion. So, nagkakaroon tayo ng error. So, kasi ang kaya niya lang hawakan ay hanggang dito lamang. So, 2.147 billion yan. So, 2,147,483,647. So, dito, kung yan ay 2.1 billion, okay lang yan. Kaya niya yung i-handle ng integer natin. Take note na bawal ka maglagay ng space sa ganito. Magkakaroon ka ng error diyan. So, paano natin ma-visible na mas maganda tingnan or mas madaling basahin yung number? So, pwede ka namang maglagay ng underscore sa mga spaces mo para lang mawala yung error natin. At kapag niran mo naman yan, hindi naman babasahin ng IDE natin yung mga underscore na nilagay. So, kapag niran mo yan, kung mapapansin mo, na-disregard yung mga underscore. So, ganun gumagana ang mga integral data types natin. Kapag naman mas malaki yung pwede pa niyang hawakan, di ba kanina nagkaroon tayo ng 2.2 billion. So, ibig sabihin yan, hindi na yan kayang hawakan ng integer natin or ng int. So, dito ngayon, papasok yung long natin. So, si long, bakit pa rin nagkakaroon ng error? Kasi kapag long data type, ang value mo dapat laging merong L. Mas lalo pag long yung range ng value na kaya niyang hawakan. So, yung hindi na kayang hawakan ng int. So, kung napansin mo, nung naglagay tayo ng L, nawala na yung ating error.
So, nagkaroon tayo ng 2.2 billion dito. So, pwede kang maglagay ng ganito kalaking number diyan. So, walang problema do'n. So, gagana at gagana pa rin 'yan. Wag mo lang siyempre isasama yung comma. Kasi once na magkaroon ka ng comma, magkakaroon ka ng error. So, next, si float naman. Pagdating kay float kasi, so unlimited naman yung range ng value niya. So, ang malilimit lang dito is yung mga decimal places na meron tayo. So, for example, meron tayong float, ito na yung float decimal. Sa float decimal ay equals natin to sa, for example, ay 9 point, ito na ay 9.4567891 Then, syempre, float yan, kailangan mo maglagay ng F. At itong expression na to, papalitan natin ng decimal. So, ito yung magiging variable name natin ngayon, yung decimal. So, ngayon, kapag niran mo yan, so ang output mo ngayon ay meron kang 9.4567891. So, ibig sabihin, nalilimit lang yung kanyang mga decimal places. So, ibig sabihin, niraround off niya yung mga decimal places na meron tayo kay float. So, sinasabi nila na hindi mo dapat gamitin sa mga precise value ang mga float kasama si double doon. Kasi nga, nagkakaroon siya ng mga pagra-round off sa mga decimal places natin. So, dito, di ba, na meron tayong 4567889. So, siguro para maging ano lang yan, mag-round off pa siya, gawin natin 9 siguro to, 99. So, kapag niran mo ulit yan, 45679. So, nakadepende lagi yan kay float natin or sa IDE natin. Kasi nga wala tayong precise value na ginagamit sa kanya. So next, pag pumunta naman tayo kay double natin. So punta tayo kay double. Si double ay gawin natin tong wala na siyang F. So double decimal at kapag niran mo yan, kung papansin mo, lobas na yung 4567891. So si 0 hindi niya na sinama kasi hindi naman talaga babasahin yung 0 diyan. Kahit tayo, kapag ganito yung decimal places, hindi naman laging kasama yung 0 unless magdagdag ka pa ng mga numbers diyan. So ito na yung magiging output natin. Approximately up to 12 to 15 decimal yan. 12 to 15 decimal places yung ginagamit natin sa kanya. So sabihin natin, yun yung pagkakaiba or yun yung pagkakaiba ng float at double natin. Yung mga decimal places nila. Next, pagdating kay character. So kay character naman, ito yung mga, so burahin natin to. Sama na natin to. So pag character naman, ito yung mga special character. So ito na yung special. Is equal sa single quote, pwede ka maglagay ng mga at sign diyan. So kapag nag-sys out tayo ng special at niran mo, so meron tayong at sign. So pwede kang maglagay ng mga underscore diyan. So dapat kasi kapag character, single character lang ang pwede mong ilagay. Hindi ka pwedeng magdalawa, magkakaroon ka ng error. So ampersand or yung and sign natin. So meron ka dito and sign or ampersand. Next, meron tayong tinatawag na mga Unicode. So ito yung mga Unicode. Lahat yan ay meron mga katumbas na mga special character natin. So for example, kung maglalagay tayo ng Unicode ng So maglalagay daw tayo ng Unicode ng isang heart. So backslash U
meron kang 2665. So kapag ni-run mo 'yan ngayon, ang output natin ay meron tayong heart sign. So, U2665. So yung gano'n kalawak ang character, napakaraming Unicode niyan. So maggawa ka ng ibang character diyan, lagyan mo 'to ng AF, meron kang ganitong character. So lagyan mo 'to ng 1, 2. So may ganito kang character. So iba't iba 'yan. So napakaraming possible na puwedeng maging output ng isang Unicode. So puwede ka namang mag-search sa internet ng mga special character or mga Unicode ng isang special character natin. At last thing, the string. Si string naman ay dito tayo naglalagay ng array of characters or sequence of characters. Sabihin natin ay string word. Dito puwede kang maglagay ng mga maraming special character. So naka-enclose siya sa double quote. Mag-sys out ka lang ng word at ni-run mo, meron kang mga special character. So puwede kang maglagay dito ng hello world. So kapag ni-run mo, meron tayong hello world sa kanya. Isa pa, puwede kang maglagay ng email ad dito. Sabihin natin ay mail@email.com. So kapag ni-run mo 'yan, meron kang email dito or main@email.com natin. So gano'n gumagana ang mga data types. So take note lang na yung nilalagay mo sa integer ay hindi mo siya puwedeng ilagay sa word. For example, meron kang int number equals sa 45. So hindi mo puwedeng ilagay dito yung 45. So dahil magkakaroon ka ng error unless enclose mo yan sa double quotation mark. So isa yang string ngayon. At yung string hindi mo yan puwedeng ilagay dito. So hindi mo sila puwedeng pagbali-baligtarin. So kapag string dapat string, kapag integer dapat integer lamang yan. So yun lang, sana meron kayong natutunan and please subscribe to my channel for more Java tutorials. Thank you.